Pagpasensyaan nyo na, may nagko-concert na kuting guys. Ang anak na naman yung pusang gala. Dumami na naman. Dumami na naman yung mga kuting dito sa compound namin. Ayan. Hello Aquarius, ito yung reading mo for March 8 to 14 or kung kahit kailan mo ito makita. Ano? Cross Watchers, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Aquarius, para sa inyo ito. Hello and welcome sa mga bago dito. Don't forget to like and follow our FB page at paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel kung hindi pa po kayo nakasubaybay doon. Thank you so much. And hello sa ating mga loyal and palaging nakasubaybay sa ating mga readings, yung mga kababayan natin dito sa Pinas at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa mga ninyo, warm messages, comments ninyo. Ayan, for letting me know na kayo ay natutuwa sa mga readings, and then nalalaman ko rin, natutuwa rin ako malaman na nakakarating yung mga readings natin sa iba't ibang bansa kasi may mga kababayan tayo doon na nanonood ng mga reading natin. Ayan. Regarding personal reading services, pwede po kayong mag-avail, mag-book or mag-inquire sa aking legit na FB page. Tignan nyo lang yung mga link na nakalagay sa description nitong ating video para hindi kayo maligaw sa mga impostor, mga fake account na gumagaya ng FB natin and TikTok. Make sure na fina-follow ninyo yung legit na FB, TikTok, Instagram account natin. Okay? Dito nga sa YouTube guys, may nakita nga ako kapangalan Talagang purple tin na purple tin din. Ayan, tignan nyo. Try nyo lang i-search. Pero ito yung aking legit na purple tin na YouTube channel. Iisa lang yung purple tin na YouTube channel ko. Ito lang yun. Okay? Sorry, hindi pa pala ito. Tingnan na natin, Aquarius. Ano ba tong mga energies na posibleng paparating sa iyo? Shoutout pala sa ating mga YouTube channel members, si Miss Juliet Saito, Marnelli Dikdikan, and Randy Granada. Lion. Time to act daw, Aquarius. Ayan. So, kung natutulog ka sa pansitan or naghihintay ka ng mga senyales, eto na yon. Eto na yung time na para gumawa ka ng paraan. Kumilos, action, yung kailangan sa ngayon. Dealing sa relationship with a younger man, romantic man or hindi, kung sino man itong boylet na ito, no? So, may boylet dito na mas bata. O, ayan. Ano mang klaseng dealings or relationship na meron ka dito kay boylet na younger. Meron ka rin getting together with friends. Wow! So, may mga gimmick-gimmick, get together, bonding-bonding sa iyong mga kaibigan, BFFs. Great happiness. Ayan, mukhang magiging masayang-masaya ka. Enjoy na enjoy ngayong March 8 to 14. Great happiness ang naghihintay sa iyo, Aquarius. Ayan, related man yan dito sa sa younger man or sa mga kaibigan mo. Hindi ko alam, pero at least magiging masaya ka. May enjoy mo itong March 8 to 14. Ayan, hindi lang yun yung magpapasaya sa'yo. Sa tingin ko, higit na magpapasaya sa'yo, ay matutupad itong mga hinihiling mo or gusto mong mangyari para sa iyong family. Yun yung great happiness na marireceive mo. Kaya kung ano man itong mga wishes na ito, mga gusto mong mangyari na may kinalaman sa loved ones mo, family mo, yan yung matutupad at magbibigay ng matinding happiness para sa iyo ngayong March 8 to 14. Meron ka ring posibleng matanggap. Ayan, pwedeng regalo, pwedeng material, pwedeng hindi. Basta may marireceive kang gift or blessing. Ang ganda naman. Meron na nga wish come true para sa family. May happiness. Meron pang blessing o regalo na matatanggap si Aquarius, no? So, ano pa?
So, ayan, Aquarius, ikaw yan. Pero meron pang isa pang air sign. Parang may dalawang energy ng ano dito. Meron pang dalawang air sign, Gemini, Libra, Aquarius, at ikaw, ito, Aquarius. Or kung nakikipag-deal ka sa isa pang kapareho mong Aquarius, no? Meron ding Taurus energy. So, kung may mga plans ka, Aquarius, magbalik bayan to reunite with your family or relatives, possible na hindi mo na matuloy yan. Ayan, oh. Okay, so kung may mga homecoming kang pinaplano, pagbalik sa Pinas, kung ikaw ay matagal na dyan sa abroad, possible na hindi pa matutuloy itong pag-uwi mo. Ayan. Ikaw to, na hoping, kaya lang kasi may mga, ewan ko, may mga bagay, may postponement or delay. Yun na nga, hindi pa matutupad sa ngayon. Kung pinabalak mo umuwi, pwedeng hindi pa matuloy or pwedeng ma-delay yung pag-uwi mo. Okay? Pero may mga plans ka na eh. Pwedeng matagal mo ng... Meron kang mga bagay dito na gusto mo na talagang gawin. Mga bagay na pinag-iisipan mo, pinagpaplanuhan mo, and naghihintay ka ng perpekto na tiyempo. Yun na yung sinasabi ditong time to act. Ito. Ayan. So, kung naghihintay ka ng mga go signal, ito na yung palatandaan na itong mga plans mo, kung talagang gusto mo yan gawin, aba, ngayon na yung time na gagawin mo yan. Kumilos ka na. Ano? Okay, pwedeng you are dealing with another air sign. Ay, dalawa pang air sign. Tatlo kayong air sign dito eh. Ayan o. Aquarius at saka is dalawa pang Gemini, Libra, Aquarius energy at saka Taurus. Okay, yung iba dito pwedeng ang mapopostpone or madidelay is kasal. Ayan, nakikita ko Hierophant in reverse. Kaya siguro pwedeng iba dismayado kayo. Kasi pwedeng may mauudlot dito or madidelay na seremonya eh, no? Pwedeng ang kasal. More on kasal yung nafe-feel ko. Kasi ito ay card ng marriage. So, either may nagbago na ng isip dito, umatras sa kasal, or talagang may delay lang, no? May mga hassle lang, no? Na pwedeng yun yung magiging reason para ma-move ng ibang petsa yung kasal ninyo or pag-uwi. Either pag-uwi, pagbabalik bayan sa Pilipinas, or kasal, yung nakikita ko dito. Okay? Baka yung iba nakaka-relate. Okay? Pwedeng may mga kulang ka sa impormasyon dito, may nafe-feel din ako na mali yung mga impormasyon na kukuha mo. Either kulang yung pagre-research or mali yung mga impormasyon na nakakarating sa iyo, Aquarius. Kaya suriin mong mabuti, no? Hindi lahat ng mga nare-receive mong impormasyon ay tama, or minsan nakala natin, alam nating lahat, nakuha natin yung mga impormasyon pero may kulang pa pala. Ayan, pay attention sa mga details na ganyan. And be careful na wag agad mag-rely doon sa mga nakakarating sa yung impormasyon kasi pwedeng mali yun. Okay, pwedeng haka-haka lang or mali talaga or may kulang, no? For some of you, you are dealing, pwedeng yung iba sa inyo balo na, or you are dealing with someone who is divorced or byudo-byuda. Yan. Si Queen of Swords energy. So, may mga bagay dito, Aquarius, na kailangan mong maging prangka, diretso. Straight to the point kung ano yung gusto mong mangyari. Okay? Dealing with BS. Ito yun. May mga bagay na kailangan ng pagdesisyonan dito or tapusin. Diba? Sabi ko nga, dealing with BS. Ayan. Pwedeng may ganyang situation sa iyo. Tingnan na natin pagdating sa love life mo. Third party. Ay, okay. Okay. Yan na nga. So, pwedeng ang nakakasira sa inyo
sa samahan ninyong mag-asawa. Kaya pala may baliktad na 4 of Wands sa Hierophant. So, pektado nga yung marriage mo dito because of a third party situation na nangyari in the past or nagaganap ngayon. Or magaganap pa lang kung hindi pa nangyayari. Kasi, pwedeng past, present, or future energies yung nasasagap natin dito. Okay? So, pwedeng iba sa inyo yan ang nakasira sa inyong mag-asawa. Nasira yung pamilya ninyo. Ayan, may anak no? Dahil sa third party. Tapos, hindi na, alam mo yon, nasira na yung samahan ninyo mag-asawa, nasira pa yung responsibilities, yung pagtupad ng person mo sa mga responsibilities niya sa'yo as a partner or as a spouse, and pati yung mga responsibility niya sa anak ninyo. Dahil lang sa third party situation, no? Ayan. Basta, kung kabit man ito or other influences affecting you and your spouse or your partner na yun yung nag-get in the way sa relation sa inyong dalawa para magkaroon kayo ngayon ng problema. Third party hindi laging tao yan. So, it could be other influences or it could be ibang tao or ibang bagay na yun yung nakakasira sa relationship nyo. Pero may possibility rin ng cavities or kabit, no? Ayan, pwedeng yan yung nakakasira sa inyo. Or nakasira kung nangyari na yan. Tingnan natin pagdating sa career, business, money. Overspending, nako, Aquarius, kung meron kang ganitong sakit or habit, ayan, hinay-hinay sa paggasta, may tendency ka na mag-overspend o masobra na itong pagbibili mo. You will regret it later or mamumroblema ka later. Splurge now, tapos problema later. Parang ganyan yung mangyayari sa'yo. O baka na-excite ka, kaka-add to cart mo. Basta, mag-overspend ka, lumagpas ka sa limit, So, eventually, magiging problematic ka rin kasi na yung supposed to be, ganito lang dapat yung gagastusin mo para dito sa pagbili mo, pero sumobra, lumagpas sa limit. Ayan. Right direction. So, pagdating naman sa ginagawa mo, whether nagne-negosyo ka or pumapasok sa isang company, ayan, mukhang tama naman itong ginagawa mo sa ngayon. Mukhang tama naman itong decision mo or yung direction mo. Kaya lang yan, you should keep at it, no? Ibig sabihin, ka lang, steady lang, dire-diretso lang dito sa ginagawa mo. Tutukan mo lang yan. Ituloy-tuloy mo lang yan. Kasi mukhang nasa tamang ka naman nasa tamang direction ka dito sa ginagawa mo when in terms of career or negosyo. Tignan na natin pagdating sa mga closing messages or advices pa para sa iyo. Grounded, may the earth sustain you. Radiant, may you shine brightly. And inspired, may you realize the potential. Wow, ang ganda naman. So, nakikita ko may glow up dito. May glow up ka rito sa ginagawa mo. Sa personal man ito, sa career or business. Ayan, nakikita ko rin na literal na nagsha-shine ka dito sa ginagawa mo. Kaya, ayan, you are on the right direction. Diba? Yun yung sinasabi kanina in terms of your career or business. So, ituloy-tuloy mo lang yan. Mukhang nasa tamang path ka. Tama yung mga decisions or actions na ginagawa mo. And pagpatuloy mo lang ito, nandoon ka sa stage na ikaw ay kumikinang, you are glowing up. Literal na namamayagpag ka. Maganda yung mga nangyayari. Kumbaga, everything is unfolding for you. No? Nag-unfold. Ito yung sitwasyon na
andito yung pinaka-potential mo. Ayan, no? May you realize the potential. Kasi literal na nasa tamang landas ka, nasa tamang path ka. Kaya kailangan lang i-continue mo yung kasipagan mo, yung ginagawa mo. Dire-diretso ka lang dyan. Kasi ayan, nandito yung potential mo eh. Kumikinang ka na ngayon, may potential ka pa to grow and to expand dito sa ginagawa mo. May kinalaman man to sa personal, sa career, or sa negosyo mo. Ayan, importante lang din na dapat palagi ka pa ring humble and grounded. Palagi ka pa ring nandoon. Kumbaga, hindi umaangat yung paa mo sa lupa. Kahit na ikaw ay nakakaranas ng mga success, achievements, make sure na you will stay humble and grounded. Okay, Aquarius, take care and God bless.